mga kababayan, kumusta? Mapagpalang araw nga pala sa ating lahat. And of course, magandang buhay mo sa ating lahat mga kababayan. Panibagong araw na naman, panibago na namang makabalbalan ng ibang kampo ang ating pag-uusapan mga kababayan. And of course, wala nang mahabang intro pa. Kilala nyo na mga kababayan kung sino namang nag-iingay dito. Si Sir Ivan naman mga kababayan, ang pinakabulol na vlogger sa mundo ng YouTube. Pero masarap humagmahal yan. At saka nakapagpatanggal rin ng stress. At saka nakapagpaganda rin ng inyong mga mukha. Bakit? Siyempre si Sir Ivan mga kababayan, naniniwala ho yan na yung laughter is the best medicine. Kaya kasi lagi yang ina-advise ng ating mga eksperto at saka ng ating mga doktor mga kababayan. Kaya dito, sabayan nyo na si Sir Ivan mga kababayan, araw-araw magbibigay tayo ng mga balita at saka napaka-updated po. Alam nyo naman si Sir Ivan, may pagkamartis yan But anyways, dito sa ating balita mga kababayan, saka dito sa ating channel, magiging updated ka pa. At the same time, matatanggal rin ang inyong mga stress. But anyways, kumusta po ang lahat? Kumusta? Abay, na-miss kayo kagad ni Sir Ivan mga kababayan. Even one day, kayo kaagad ang aking iniisip. Kasi gusto ko kayong i-update mga kababayan. Maraming ganap ngayong araw. Maraming ganap talaga But anyways, ang una natin pag-uusapan mga kababayan ay tungkol po kay PBBM. Kasi meron tayong good news. May good news talaga So ayon dito sa balita mga kababayan, balik trabaho na sa palasyo ng Malacanang si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang isolation dahil sa positibong resulta ng COVID-19 antigen test. May good news mga kababayan. Si Congressman Sandro Marcos mga kababayan nag-post ho sa kanyang account. Actually, meron siyang picture ho. Pinagsuran niya si BBM. Ang ganda tingnan Talagang fit na fit sa kanya ang kanyang table dyan sa Malacanang mga kababayan. At saka good news ganyan, good news. Nakabalik ka agad si PBBM galing sa kanyang sakit sa COVID mga kababayan. Basta anyway, COVID lang naman yan COVID lang yan. Simpleng sakit na niya mga kababayan. Medyo pinahype lang naman niyan. Pinahype lang ni Malanela yan. Alam niyo naman ang Pilipino. Hindi na kailangan nating banggitin baka tayo kukurten tayo Basta magbanggit tayo dito ng about sa COVID mga kababayan. Medyo alam niyo na yung YouTube. But anyway, welcome back PBBM. Saka we are happy that you're back. At saka siyempre ganyan ho ang ating presidente mga kababayan. Napaka hard worker po. Even though andun pa siya sa kanyang isolation center, sa kanyang araw ng kanyang isolation, siyempre nakikipag-meeting pa rin siya mga kababayan through virtual meeting. Kaya nga lagi siyang nakaantabay lagi sa mga problema sa government. Siyempre marami kasi mga kababayan, marami talagang atutukan ng mga problema sa bansa natin Anyway, so talagang swerte tayo na si PBBM po ang ating presidente at saka si BP Inday Sara ang ating vice president. Good news talaga yan, good news So forward naman tayo mga kababayan, pupunta tayo ng US. Merong isang ok naman dun sa US na alam nyo na mga kababayan, meron daw isang kongresista. Merong kongresista mga kababayan na sabi niya, kongresista sa US ipinanukalang limitahan ang tulong sa PNP. So sabi dito sa balita, basahin natin mga kababayan. Ipinasa ng United States House of Representatives ang amendment sa National Defense Authorization Act na layong limitahan ang pagbibigay ng assistance ng US sa Philippine National Police or PNP dahil sa mga issue ng human rights violation. Nasasaktan pala yung US mga kababayan, yung mga oligarko doon tungkol sa human rights violation. Grabe naman, parang limitahan daw na yung suporta sa ating mga kapulisan. But anyways, we don't need you. US, we don't need you. Kung ganyan, kung magbibigay kayo ng tulong sa kapulisan natin sa Pilipinas, talagang maganda ho yan. Kung ayaw ninyo, wala rin, okay lang. Alam nyo itong US mga kababayan, nakikialam sa atin. Maraming silang problema doon sa kanilang mismong bansa. Meron silang problema doon sa sa gun violation
yung mga 'di ba merong mga issue doon sa mga pamamaril mga kababayan, ando nangyayari sa mga sa mga schools, yung mga yung mga gun violations hindi nga nila na resolve mga kababayan, andyan pa rin. At saka yung human rights issue tungkol doon sa anong bansa ba yon, sa Iraq, at saka sa Libya, hindi nga nila kayang ma-resolve mga kababayan. Ngayon nakikialam sila sa Pilipinas. At saka babaan nila yung mga kababayan. Sabi kasi dito na yung taxpayer dollars shouldn't be used to supply weapons, training, or any other assistance to state security forces that violently target political opponents. Itong mga kababayan, let me educate you. Actually, kami mga Pilipino, kayong taga-US, or anyway, hindi naman kasi lahat. Meron lang kasi mga ok-ok dyan mga kababayan. At saka siguro mga marami naman talaga sa US na mga membro ng mga ok-ok. Anyways, hindi naman na mas gustuhin pa namin yung mga merong human rights mga violations, kasi maganda ho ang naidulot niyan. Nagkakaroon ho tayo ng peace doon, peace of mind, kasi wala na masyado mga kriminal. Siyempre, tinatanggal yung mga kriminal mga kababayan, pinaglalagas na nga. Siyempre, sa panahon rin ni PRRD. At saka, I'm proud ako doon sa ginawa ni PRRD kasi nagkakaroon talaga tayo ng yung ikaw ngayon, magkakalakad ka na sa kalye nang hindi ka na palingon-lingon. Medyo na ubos na ng konti. Hindi naman totally na tanggal lahat mga kababayan, yung mga ok doon. Medyo, meron pa naman. Actually, we have to accept the fact na meron pa talagang mga ok dyan. Marami pa mga abusado, marami pa mga membro ng mga mandurukot. Meron pa talaga hindi talaga mawawala yan mga kababayan Sabi nga ni PRD, sabi medyo konting nag-fail siya sa kanyang sa kanyang war on drugs na pangangampanyang ganyan. But anyways, at least man lang mga 60 to 70% abay na na natatanggal yung mga kriminal. Di ba maganda nga ang epekto mga kababayan? Pero itong US, ayaw nila matanggap Bakit? Siyempre, andun sa mga ok yung mga suporta ng mga kababayan, lalo-lalo na yung CHR. Yung CHR naman nagsusumbong dun sa US Hey! CHR, kumusta? Na-miss ka ni Sir Ivan. Ako, botong-boto ang mga kababayan, dapat tanggalin na yung CHR Wala namang magandang naidulot dyan sa Pilipinas. Wala naman talaga kasi ang kanilang pabor mga kababayan, yung mga pinagpapatay nga, yun dun sila pabor, at saka yung mga aktivista, dyan pabor ang mga CHR, at saka lagi nilang pinoprotektahan yan. Hindi ko alam bakit. Siyempre alam nila. Ayaw natin bangkitin, baka kurutin tayo But anyways, itong CHR dapat i-abolish na yan ayaw nga ni PRD dyan sa CHR. Kahit noon pa, talagang kahit kanang pagsasabihan ng mga hindi maganda di ba na putang ina yung ginagano niya ni PRD ang CHR kasi laging nakikialam. At saka hindi yung tong CHR hindi to nag-iisip sa mga pulis, hindi nila iniisip na marami ring nalalagas na mga pulis, mas iniisip nila na maraming nalalagas na mga NPA, ng aktivista o kaya mga kriminal. Doon sila nakafocus, pero sa mga pulis naku walay. Kawawa tayo mga kababayan. Ito pang nandito pa yung US, hindi na susuporta sa mga pulis. Limitahan na daw nila yung kanilang assistance. But anyway, we don't need you. Marami kami mga kaibigan. Si PBBM, maraming kaibigan. Andyan ang China, andyan ang Russia, andyan mga neighboring Asias. We don't need you. Pati yung Japan at saka yung Korea, nakasuporta yan kay PBBM. US, kilala namin kayo. At saka alam niyo mga kababayan, meron pang nakuhang impormasyon si Sir Ivan. Ayon kay Sir Jason ito pong itong US mga kababayan, sila po ang may pakanaho doon sa yun sa issue ng Lucky Me. Yung Lucky Me mga kababayan, yung nirecall sa bansa ng Ireland at saka sa bansa ng France at saka yung sa pang isa. Merong isa yun na bansa Pinarecall nila kasi daw, di ba yung sa issue nga na meron daw nakitang chemical doon sa produkto ng Lucky Me, sa produkto na Lucky Me na meron daw anong klase ba yun? Yung ethanol oxide yun Meron daw nakita doon. Pero ito'y ayon po sa
sa Monde Nissan, kasi under ng Monde Nissan ang mga kababayan ang Lucky Me at saka siyempre Filipino product yan. Ayon nila dito hindi daw nila sinasali ho sa sangkap or sa ingredients ho ng Lucky Me. Panglilinis naman yon sa kapangtanggal ng mga mikrobyo. Pangtanggal naman yung mga kababayan at saka hindi nila sinasali dito. Ngayon, ayon po kay Sir Jason sa pakanaho ng US dito, kasi yung mga produkto nila mga kababayan, produkto ho ng US, hindi na ho nabibinta. So mostly kasi sa mga Pilipino o pati yung mga US residente, siyempre binibilan lalo na let's say yung sa mga noodles o sa yung mga sa Lucky Me, di ba Lucky Me nang pinagbibilin na mga kababayan. Kaya dito kinukontra ho nila yung Lucky Me. Di ba? So talagang gusto na sila na ho dito ang diktador mga kababayan. Yung US na ho ang nagiging diktador dito. Sabi nila, yung mga Marcos daw yung diktador specifically, si late President Ferdinand Marcos, si Marcos Sr., siya daw ang diktador Pero dito, lumalabas mga kababayan, ang US ang diktador Hey! US, kilala na namin kayo. Hey! Hindi na kailangan ulit-ulitin yan. Namemorize na namin yan Hey! So anyways, punta naman tayo dito mga kababayan sa isang merong mga ok-ok dyan, itong mga salot ng lipunan. Alam niyo mga kababayan, ang ambulansya ginawa nilang pampasada ng mga salot dyan sa lipunan Marami talaga But anyways, pangit yung ganyan ambulansya, gamit ho yan ng government. Tsaka para ho yan sa mga may sakit at saka mga emergency na mga insidente sa mga emergency, dapat nandiyan gagamitin. Huwag yung gagamitin nyo na kahit saan na gagawin yung pampasada. Ayon dito sa balita mga kababayan, huli ng IAC ang isang ambulansya ng Rosario Cavite. Marami kayong mga local government na gumagamit ng wangwang at nagka-counterflow kahit walang laman na pasyente. Bukod dito, nabuking din na ginagamit ang sasakyan bilang pampasada. So, grabe naman mga kababayan. Mahirap na talaga yung mundo pati yung ambulansya ginagamit na pampasada. Tsaka alam niyo mga kababayan kung ano yung IAC? Yung I-ACT, IAC. Sila mga kababayan kasi actually yung IAC short word lang yan sa I will act I will act. Kaya medyo gin-short na lang nila. So IAC. Pero connection pa rin sila sa MMDA mga kababayan, saka nagre-report sila sa MMDA. I think under sila ni Superintendent Gadiola itong IAC. Tsaka bago naman to maganda yung ganyan mga kababayan. At saka alam ko yung IAC ngayon mga kababayan siyempre alam nyo na talagang magtatrabaho tayo ng husto. Siyempre Marcos administration Siyempre nagpapasikat yung mga kababayan. Nagpapasikat. Hindi nyo napansin ngayon ang mga kapulisan, marami nang nakukuha mga yung tungkol sa shabu, yung meron silang nasa bypass nila, pangmalakihan, umaabot nga ng mga bilyon yung nakukuha mga shabu mga kababayan. Siyempre mga kapulisan ngayon nagpapasikat yan kay PBBM. At saka dapat lang ganyan. Yung mga trabaho nyo, dapat magtrabaho tayo ng husto. Para maganda yung ating record at saka uunlad ang Pilipinas. Kayo dyan sa Rosario Cavite, kayo mga membro ng OOC dyan dapat sa inyo, dispatcher na yan talagang hindi lang suspende. Dapat talaga tatanggalin yan saka sisibakin. Dapat lang sisibakin. So anyways, forward naman tayo mga kababayan. Dito tayo sa medyo teka lang. Babalikan ko nga pala yung 4-piece. Kasi marami nagtanong mga kababayan marami kasi nagsumbong sa akin tungkol sa 4-piece. Marami talagang mga ok dyan At saka meron tayong update mga kababayan tungkol po sa 4-piece na sabi nila, ayon sa initial investigation, meron matatanggal dito na 2 million plus na matatanggal ng mga beneficiaries. Kasi napag-alaman lang mga kababayan, hindi talaga ma-qualified Kasi alam nyo,
pinupuntahan nila yung mga bahay-bahay. Ang iba nga hindi na nagpapapasok, sabi nila wala yung pamilya dito, wala daw dito yung kanilang mama or papa, umalis daw. At saka yung iba mga kababayan, iba na ho yung address. So dito, talagang nasa lista na nila na hindi to qualified, tinatanggal na ito. At saka ito pa mga kababayan, may kabulustagan yung mga ginagawa diyan sa mga diyan andyan nga sa mga barangays. Like for example, yung kapitan or yung mga naglilista diyan. At saka siyempre mga staff diyan sa barangay hall mga kababayan. Ang iba diyan, sila mga alam niya na, mga membro ng OK, marami dyan mga kababayan, marami nagsumbok na Sir Ivan. Anyways, isisagaw natin yan. Dapat kukurtin natin yung mga ganyan Pati nga yung mga pamilya na mga kababayan, parang nagpapalakasan na dito Marang nagpapalakasan system. Kung malapit ka sa kanilang malapit ka sa kanilang politiko na sinusuportahan, siyempre makakapasok ka sa 4Ps. Parang ganun mga kababayan. Maraming report ho na ganyan. Dito dapat talagang alam ko hindi lang 2 million ang mga matatanggal Marami pa. Baka daw aabot pa ng 4 million mga kababayan. Aabot ng 4 million ang matatanggal dito. At saka alam nyo, ang mga waiting list nga umaabot ng mga 10 million mga kababayan. Yes, umaabot pa ng 10 million yung mga waiting list. Marami ho ang dito, yung nakalinya pa dito. At saka mas qualified ho. Talagang mas qualified. Kayo dyan sa mga sa mga membro ng 4Ps, delikadisa naman. Kung sa tingin nyo, yung pamilya nyo, at saka meron kayong kamag-anak na meron ng trabaho, at saka meron ng mga negosyo, kayang-kaya nyo na mabuhay sa talagang makakain na kayo ng husto at saka meron na talagang provider sa inyo, giveaway na, ibigay nyo na doon sa mga kababayan natin na talagang nangangailangan ho. Marami pa ho dyan, marami talaga, lalong-lalo yung mga PWD at saka siyempre yung mga senior citizen natin na hindi na nila kaya. Dapat doon na lang ibigay. At saka disiplina lang tayo, mga Pilipino tayo Disiplina na lang po at saka delikadisa. Dapat ganyan para uunlad ang Pilipinas. Alam naman natin na siyempre ang Marcos administration ayaw namin ng ganyan. Ayaw naman ganyan. Kaya nga andito si Sir Ivan laging mag-iingay At saka araw-arawin ko kayo. At saka meron pang report mga kababayan. Yan yung ATM ng 4Ps. Alam nyo ba na pinagsasanla nila yan sa isang mga 5-6. Merong report na lumalabas dito at saka marami na nakita at saka nalaman na talaga. Ayon yan sa investigasyon ni Sec Erwin Tulfo. At saka good job talaga kay Sec Erwin Tulfo Talagang susuportahan ko yan si Sec Erwin Tulfo mga kababayan kasi maganda ang nagawa niya dito. Nalaman natin na maraming pinagsasanla at saka yung loan shark. Yan ang pinagsanlaan nila mga kababayan, yung loan shark. Malintikan dito yung loan shark mga kababayan, makakasuhan daw Abay makakasuhan At saka pati yung beneficiaries ng 4Ps na yung card yung may hawak ng card, abay malilintikan, matatanggalan siya ng benepisyo. Kung hindi man makakasuhan, ay matatanggalan siya ng benepisyo. Kung ako sa inyo, kapwa Pilipino tayo, giveaway na lang kayo. Kung alam ko, nakikinig nanonood kayo kay Sir Ivan. Alam ko kung nasasaktan kayo, meaning kayo yon, hindi ko magbabanggit na pangalan. Pero kung natatamaan kayo, alam ko magre-react kayo So, advice na lang giveaway na lang, giveaway. At saka yung tumatanggap ng magpa-loan, yung magpasanla ng card ng 4Ps mga kababayan. Yung ATM card, makakasuhan rin. Kahit hindi yung loan shark, marami pa kasi dyan mga kababayan, hindi lang yung loan shark. At saka hindi lang yun yung 5-6, hindi lang sila, marami talaga So anyways, babalik-balikan ko talaga kayo pag hindi kayo magtino. Sino lang mahiya dito? Anyways, bago tayo magpatuloy mga kababayan, siyempre shout out muna natin at saka kumustahin natin ang ating mga pinakamamahal na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? At saka I'm hoping na nasa maayos tayo na kalagayan. At saka take care always. Saka huwag kalimutan, mag-pray tayo araw-araw.
Hingiin natin ang ating kaligtasan at saka ang ating good health. Kasi importante mga kababayan ang good health kasi nagtatrabaho tayo. Kailangan natin ng good health. Saka mag-pray rin tayo mga kababayan na sana hingin natin kay Lord Jesus Christ na sana magkakaroon na tayo ng peace of the world. Magkakaroon na ho ng kapayapaan. At saka hihipuin na rin yung mga utak na mga virus, yung mga salot ng lipunan. Ihipuin na rin yung mga utak na sana magtino na ho sila. At saka susuportan sila dito sa Marcos administration or sa government natin. Dapat sana ipag-pray natin sila mga kababayan para maliwanagan ang kanilang utak at saka ma-enlightened naman. At saka huwag kalimutan, magpasalamat ho tayo sa kay Amang Diyos na sa mga blessings po na ating na-receive araw-araw at saka sa mga blessings na hindi natin nakikita. Magpasalamat tayo at pinaka-importante po, mag-thank you rin tayo kay Amang Diyos na hanggang ngayon nakahinga pa tayo. At saka binigyan niya tayo ng magandang buhay. Just say thank you. Maganda kasi yan na magpasalamat tayo. Either yung mga blessings, maliit man yan or malaki na blessings, dapat mag-thank you tayo. So thank you so much Lord, thank you so much Amang Diyos sa mga blessings. Siyempre shoutout rin natin si Sir Leonardo Rondelia from Maryland. Hi to Sir Romeo Shinjuku from Tokyo, Japan. Shoutout rin kay Sir Ernesto Bacolantra Jr. And hi to Ma'am Alita de la Cruz from Lucena City. Shoutout rin kay Ma'am Julia De Vera from Taiwan. Hi to Ma'am Eli from Egypt. And shout out rin kay Sir Rick Cabilino from Taborjal, Al-Jawaf, KSA. So patuloy naman tayo. But anyways, at dito tayo mga kababayan tungkol po sa sa plano ho ni Senator Bongo. Abay, magandang plano niya mga kababayan. Maganda talagang plano eh. Sabi na dito sa kanyang statement, dahil masyadong mahal ang magpa-dialysis, ipaglalaban natin na maipasa ang panukalang ito na Comprehensive Dialysis Benefit Package para sa libreng dialysis. Libreng dialysis mga kababayan. At saka ng lahat ng mga nangangailangang miyembro ng PhilHealth. Atasan din ito ang PhilHealth na maging mahigpit sa pag-aanalisa ng mga claims na may kinalaman sa dialysis. Napakahalaga sa akin ng kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya marami sa mga prioridad na panukalang batas na aking agad na inihain ay sa aspetong ito nakatutok. So mga kababayan, magaganda ito mga kababayan kung maipasa ho ito. Magkakaroon ho ng libreng package sa mga nagdialysis mga kababayan. At saka sabi daw dito, para sa lahat daw sa membro ng sa mga ngailangang membro ng PhilHealth. Sa akin mga kababayan, pwede naman tatanggalin yung PhilHealth. Agree ba kayo? Agree ba kayo? Di ba pabigat lang ang PhilHealth mga kababayan. Meron naman tayong SSS, meron tayong SSA. At saka hindi na kailangan ang PhilHealth mga kababayan. Ginawa ho yung gatasan. Totoo yan, ginawa ho yung gatasan ng yung mga ok-ok na mga senador noon. Kilala yun na kung sino sila. Ginawa. Andyan pa rin naman eh. Andyan na senador eh. Ginawang gatasan yung PhilHealth eh. At saka ginawa lang negosyo. Totoo, agree ba kayo? Tsaka, kailangan ng PhilHealth, hindi kailangan yan. At saka, meron na tayong malasakit center. Doon na lang tayo mag-focus sa malasakit center. Mas maganda pa yon, maraming nagawa yun eh. Kaysa PhilHealth, mga kababayan, andyan yung mga buhaya eh. Andyan yung buhaya. Tsaka noon, ginawang gatasan nga ng mga senador. Hindi na kailangan ang PhilHealth. Dapat i-abolish na rin yan. Katulad rin yan sa HR. Dapat abolish na yan sa HR. Isama nyo na rin yung PhilHealth. Hindi na kailangan ng mga Pilipino yan eh. May SSS tayo. Tsaka meron na tayong malasakit center. Pabigat lang yan eh. Kumusta na nga pala yung issue dyan sa PhilHealth? Abay, balita ko parang marami kasi mga buhaya dyan eh. Sana't natanggal na lahat na siyempre kahit meron mga buhaya dyan, pati naman sana yung mga termites at saka yung mga ibang alipores, tanggalin na rin. Marami kasi mga dyan eh, kawawa lang mga mamayang Pilipino eh, kawawa talaga eh. At saka alam nyo mga kababayan, ngayon, update naman tayo dito sa ID ho, dito sa National ID System. Sabi dito na mga kababayan ni Press Secretary Atty. Trixie Cruz
Sabi na ito, Marcos on 14th July told the media he met online with National Economic and Development Authority or NEDA. Si Director General and Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan to order the swift distribution of the national IDs under the Philippine Identification System or PhilSys should be by next year. Yung mga kababayan, swift distribution meaning paano papabilisin nila, dapat pabilisin talaga kasi maraming kapagagamitan dito sa national ID mga kababayan. Ayon pa dito, national ID system necessary for small businesses or credit system. Ito yung sabi ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz mga kababayan. So meaning gagamitin ang ID dito sa mga small businesses. Magagamit ang ID niyan mga kababayan at saka sa mga credit system, yung mga mahilig mangutang. Si Sir Ivan may utang rin naman Siyempre magamit ko na rin yung wala pa naman akong national ID. Siyempre andito nga ako sa Riyadh. At saka maraming nagtatanong mga kababayan, mga kapwa ko OFW, sabi nila, Sir Ivan, how about daw sa mga OFW? So dito binasa ko ang kanilang webpage. Lalapit daw tayo sa Philippine Embassy. Doon daw tayo mag-inquire tungkol sa sa national ID nga, sa Philippine National ID. Pero kung tatanungin nyo ako, pag-uwiin lang natin sa Pilipinas, mas maganda pa doon. Baka kapariha lang punta kayong Philippine Embassy, tsaka matatagalan pa. Pariha lang naman doon sa Pilipinas. Maraming natanong, bakit daw matagal nakukuha yung ID? Yan ang hindi ko masagot. Kung bakit matagal po at saka saang porsyon ng departamento ang nagpapatagal. Alam nyo ba mga kababayan, si Sir Ivan noon nagtatrabaho ng government. Yes, nagtrabaho ko doon noong year 2010 mga kababayan, mga 3 years ako sa government doon sa amin nga sa Palumpon, Leyte. At saka fortunately, isa rin ako sa tagagawa ng IDs. Mga IDs doon mga kababayan, akong tagagawa. Nakukuha lang naman yan ng ilang minuto kasi may machine naman may machine mga kababayan na gumagawa ako ng ID noon. 4 nga yung machine namin doon kasi siyempre maraming tao at saka gusto namin yung pabilisan talaga. Kakayang-kaya niyan mga kababayan. Kaya nga nagtataka ako dito. Bakit ba natatagalan ito? Marami nagsumbong kay Sir Ivan. Ang iba nga, lampas 1 year bago nakuha yung ID mga kababayan. At saka yung iba pa, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukuha. Grabe naman yan. Yung sa PSA yan di ba? Pupunta kayo sa PSA mga kababayan. At saka ang iba sa mga barangay, yung taga PSA, nagpupunta sa mga barangay at saka magbibigay sila ng balita na ngayong araw magpupunta dito yung PSA at saka pwede na kayo magpa-register sa National ID. So ngayon, saan ba talaga hindi ko mag-gets. Saan ditong area dito, bakit tumatagal? Ngayon, siyempre, nagbibigay na ng mandato si PBBM na sana pabilisin na natin yung ID kasi maraming paggagamitan yan. Hindi lang sa SIM card registration. Hindi lang po, pati nga sinabi dito ni Press Secretary, gagamitin rin yan sa mga small businesses at saka sa credit system. Maganda yan mga kababayan, kung mangungutang kayo isang ID na lang. Sa ID na lang yan, hindi na kailangan ng maraming IDs Hindi na kailangan yan. Baka nga magiging obsolete na yung ID natin sa tawag nito sa traffic or mga iba't ibang IDs mga kababayan like Pag-ibig or sa SSS or yan sa PhilHealth na mga IDs. May ID ba yung PhilHealth? Parang meron wala siguro. At saka basta iba't ibang mga IDs mga kababayan, baga magiging magiging phase out na yan at saka iisahin na lang yung ID. Yan po ang Philippine National ID. So talagang napaka-advantage mga kababayan. Naman PhilSys anong tawag dito? Pabilisin nyo naman. Magdududa na yung Pilipino Magdududa na kami mga mayang Pilipino baka nawala. May budget pa ba dyan? Tutulungan ka namin. PhilSys, naman work naman tayo. Work. Baka possibly may budget pa naman dyan mga kababayan. Ayaw ko lang magsabi ng mga ganon. Baka makurot ako Hindi natin kasi alam kung saan talagang area dito ang nagpapabagal sa kanila. Obserbahan natin yan. At least meron nang binigay na mandato si PBBM. Sana mabilis ng konti na yan. Pabilisan yan gano'n.
trabaho naman tayo. Philsis, trabaho naman tayo. At saka para matuwa po ang mamamayang Filipino. At saka mabilis na naman ng konti. Kayang-kaya nyo yan, kayang-kaya. Siyempre, marami namang mga machine na pwedeng gamitin Kung gusto nyo, siyempre may paraan yan. Kung ayaw ninyo, may dahilan yan. Ganun lang naman yan So anyways, forward naman tayo mga kababayan. Dito tayo, meron tayong kukurtin. Itong Rappler naman. Rappler! Kumusta Rappler? Nakapag-post pa pala kayo. Nakita ko sa inyong page na kapag-post pa rin kayo. Na-miss kayo ni Sir Ivan, yung Rappler. But anyways, meron silang post mga kababayan. Sabi dito, Top 10 Most Urgent Issues Filipinos Want the Marcos Admin to Prioritize. Sabi na dito, una, controlling inflation. Agree ako dyan. No worry, no problem ko dyan. Dapat i-control ho ang inflation. Number 2, increasing workers' pay. Check. Agree ako dyan. Sabi na dito, reducing poverty. Talagang agree tayo dyan. Creating more jobs, okay? Fighting graft and corruption in government. Dito, ako dito Fighting graft and corruption in government. Paano mawala yung corruption? Marami pa mga buhaya dyan sa government. Marami pa mga salot ng lipunan, saka yung mga ok-ok, andyan pa rin Pero anyways, unti-unti namang natatanggal. Marami na tayong mga intel So sabi dito, enforcing the law on all whether influential or ordinary people. No problem yan. Fighting criminality. Rappler. Nakita nyo yung post ng Manila Times. Siya nga pala, meron tayong viewers dito, sa viewers na columnist ng Manila Times. Meron ba kasama ito si Sir Peña yun si Peña. Salamat pala nga sir. May viewers ba tayo mga kababayan? It's an honor It's an honor. Kasamahan natin dito ng viewers taga Manila Times po. Si Sir Peña. Shout out sir, shout out. At saka sabi pa dito, kasi sa kanya mga kababayan sa Manila Times, meron kasi siyang nilabas na article doon about yung libel. Nagagamit na sana gawin na daw na magiging kriminal. Magiging kriminal na yung libel mga kababayan. At saka maganda yung pagkasulat niya sa articles niya. At saka shout out sir. Maganda yung binasa ko talaga yan. Ngayon, number 8, meron ditong inilagay ang Rappler, promoting peace. So paano magkakapis yung Pilipinas kung andyan pa rin kayo, Rappler? Wala hong peace. Kung siguro kung talagang mabubulok na sa kulungan niyang si convicted Maria Ressa, siguro medyo matatanggal ng konti ng mga termites. Yung mga salot ng lipunan, konti lang. Pero yung peace, promoting peace, mahihirapan tayo diyan. Kasi andyan pa rin yung mga bias media, andyan pa rin yung mga NPA, yung mga anti-Marcos, anti-government. Paano tayo makakaroon ng peace? Hindi pa rin Anyways, andito naman kami mga PBB vloggers, kukurtin namin kayo. Yung mga may utak ok dyan at saka mga utak virus, kukurtin natin yan. But anyways, the rest of the priority daw ng mga urgent issues, agree ko doon, pero sa promoting peace, magkamahirapan tayo dyan. At saka fighting criminality, mas lalong mahirapan pa tayo dyan. Marami pang salot Kailangan pang linisin Anyways, inumpisahan na rin sa DSWD. At saka yung PhilHealth, tanggalin na yung PhilHealth. Hindi na kailangan yan. Maraming mga buhaya dyan. So anyways, shoutout rin natin si Sir Ma'am Susan V. Martir from Dagupan, Pangasinan. Hi to Kaisaka Channel. Hello sir, Kaisaka. Maraming salamat for supporting sa ating channel also. Hi to Loida Peralta from New York. Shoutout rin kay Ma'am Mirna Mendoza from Bacoor City, Cavite. Hi to Marie Santidad from Abu Dhabi, UAE. Shoutout rin kay Ma'am Marjane Kusaka from Tokyo. And shoutout din sa kanyang pamilya sa Bacolod City. And hi also to Sir Wilfrido Aria.
So ngayon mga kababayan, kung nakaabot ka po sa portion nito, sana nakapag-like na tayo. At saka may konting request si Sir Ivan, every time na mag-upload tayo ng bagong video mga kababayan, sana automatic na tayong mag-like. Kasi malaking tulong na ho yan sa channel natin. Napakalaking tulong mga kababayan. Simple lang sa pag-like. At saka sa hindi pa po nakapag-subscribe, libre po ang mag-subscribe mga kababayan. I-press the subscribe button, i-click nyo na rin ang notification bell, at saka i-select ang all. Para every time ho mag-upload ng balita si Sir Ivan, unang-una ka na makakita dito kasi i-notify ka ni YouTube mga kababayan. So don't forget again, mag-pray tayo kay Lord Jesus Christ mga kababayan para sa peace of the world. At saka maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang busy na mahal.